Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga Facebook friend, kapatid sa pananampalataya, kamang gagawa, kapwa missionary all over the world, whether it is Filipino or foreigner. Muli, join us in our MWF live streaming ministry to share the gospel of the grace of God, to strengthen one another in love, at the same time to serve God through FB live streaming ministry. Muli, you can share this live streaming ministry. At the same time, you can put on the comment section your prayer request. But before we discuss our lesson, let us listen first sa awiting makalangit na ating introductory song na di ka nagkulang. Always remember, ang Diyos ay matapat sa lahat ng sitwasyon ng buhay at ministry. Magandang gabi po. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, mo sa kilakilaan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako Hello po, magandang gabi. At ikaw sasambahin, ibig malay mapilit, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw naman. Hello, Pastor James Cecilio, God bless. Nagkulang, kaya mo sa kinagilaan. Pag-ibig ko sa akin walang hanggan, inibig mo ko, Mama. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa kilagilaan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ko, Ama. Hello po sa apat na naka-online. Purihin kong Panginoon sa buhay mo. So, maganda po yung lesson natin. Hello po sa pitong naka-online. Salamat po, Pastor Jim. God bless sa'yo, Conrad. Pagpalayan ng iyong buhay at ang ministeryo. Pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. At nalalapit na. Hello, Brother Mark. Usak din. God bless sa'yo, kapatid. Thank you so much. And we're praying for you na magpatuloy ka
Gamitin din po kami sa iyo, Brother Mark. Gawain sa lang tiwa. Maganda po lesson natin. Kailangan natin to araw-araw, oras-oras. Sa lahat na nasa online, God bless po. Kung meron ho kayong prayer request, put on the comment section. You can share this live streaming ministry. You can follow us sa namin, FB page namin, Pilgrim's Bible Baptist Church sa Langkiwa Mission. Ano po kami FB account ng church. Amen po. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 po. If you have Bible on your side, basahin po natin 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 at gamitin ito sa bawat isa sa atin. Sabi po sa King James Bible, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Sabi po sa Tagalog, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin, humingi po ng gabay sa Panginoon. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, katapatan, kagandang loob sa amin. Without you, Lord, we are nothing. And we are begging down to cleanse us, O Lord, for your precious blood from all iniquities and sin that I did hid in my heart. And let your Holy Spirit fill me, empowered me, humbled me, anoint my lips as I deliver thy message. Ikaw po magligtas sa mga listener na wala pa pang personal na relasyon sa iyo, sa kamag-anak, kaibigan, at sa mga manggagawa, mananampalataya. Gamitin niyo po itong review at reminder sa bawat isa sa amin through the leading of the Holy Spirit. Salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. At lahat po tayo ay maging pagpapala. The title of our message is all about holiness, kabanalan, holiness. But the question is this: why the children of God should be holy? Why the children of God should be holy? Bakit kailangan tayo po yung maging banal? Akala kasi natin, okay na yung makontento sa ganung buhay meron tayo. Pero merong several reason why the child of God should be holy. Pag-aralan natin one by one. Namnamin ho natin. Himay-himayin po natin one by one po. Una po, the first reason why the child of God should be holy, because of what God is. Because of what God is. Magandang gabi, Sister Rona. Ivana. Sawa ni Brother Paul. Tandaan niyo po, the first reason why the child of God should be holy, because of what God is. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay Diyos ng karamihan? Hindi. Tatandaan po natin, ang Diyos natin hindi po Diyos ng karamihan. Diyos po ng katwiran, Diyos po ng katotohanan, Diyos po ng kabanalan. Kaya nga, mahalaga po, ikaw at ako ay dapat banal. Kaya nga, tatandaan po natin, sinasabi ng Bible, be holy for I am holy. Kaya nga, tandaan po natin, sabi po ni Thomas Watson, God is holy intrinsically. God is holy intrinsically. Tatandaan po natin, He is holy in nature. Ang Diyos natin, banal sa kanyang nature. His very being is made up of holiness
as light is the essence of the suns. Kaya nga makikita natin dapat ang anak ng Diyos banal dahil ang Diyos natin banal. Ang Diyos natin nasa katotohanan, dapat ang anak ng Diyos dapat nasa katotohanan, hindi ho nasa mali. Pastor ka man, missionary ka man, manggagawa ka man, mananampalataya ka, bata man o matanda. Hindi natin pwedeng gamitin, hindi. Okay na minsan na hindi ako maging banal paminsan-minsan. Dapat ang anak ng Diyos, tayo po ay banal araw-araw. Hindi ko po sinasabi hindi na tayo magkakamali, pero what I mean, meron tayong, Lord, nagkamali ako. Meron tayong repentant heart. Marunong tayong mag-humble, Lord, may pagkukulang ako sa iyo. Lord, nagkasala ako sa iyo. Lord, nag-isip akong masama. We will not allow sin, di ba, na maging ganun sa buhay natin. Ang problema, gusto natin sa hindi kabanalan eh. Gusto natin sa kasalanan. Gusto natin maging alipin ng kasalanan. Tandaan niyo po, the first reason why the children of God should be holy, or the child of God should be holy, it is because of what God is. Ano ba ang Panginoon? Banal. Di dapat banal tayo. Hindi pwede, kasi ganito tao lamang ako, marupok. Hindi ho natin dapat gamiting alibay. Not only He is holy in His nature, but He is holy in His word. He is holy in His words. Kaya nga, the word bears a stamp of His holiness. Sabi, upon it, as the wax bear an impression of the seal. Makikita po natin, He is holy in His word. Problema tayo sa isip, salita at gawa. Karangal tayo. Immoral tayo. Diba? Nakakalungkot. Walang bata, matanda, walang pastor, walang mananampalataya o manggagawa o missionary na exempted dito. Lahat po tayo vulnerable. Kaya nga, kung ang Diyos natin ay banal, dapat tayo po banal. At huwag natin gamitin yung posisyon, yung katayuan natin, para sabihin natin na, exempted ako dyan. Hello, Sister Arce Siniga from Mangaldan, Pangasinan. Kaya nga, tatandaan po natin, sabi niya, thy word is very pure. O Psalms 100, Psalms 119, verse 140. Basahin natin. Psalms 119. Tingnan natin sa Old Testament. Psalms 119. Tingnan niyo po. Ang kanyang salita, sabi, 140. Tingnan natin ha. Para makita natin. Sabi, ang salita mo'y totoong malinis, kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Dapat ikaw at ako, ang salita ng Panginoon daw, sabi, He is holy in His word. Ang anak ng Diyos iniibig yung kanyang salita. Ang salita mo'y totoong malinis, kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Ikaw, ako, tayo, bata man o matanda. Kaya nga sabi, it is compared to silver refined 7 times. Psalms chapter 12, verse 6. Psalms chapter 12, verse 6. Para makita ho natin. Yung sinasabi ng Bible. Anong sabi po ng Bible? Sa verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Nagaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Kaya nga, tandaan po natin the first reason why the child of God should be holy, it is because of what God is. Ang Diyos natin banal, dapat banal ka. Banal tayo. Kaya nga, every line in the words, breadth, sanctity, it encouraged nothing but holiness. Pinapakita na sa atin, ini-encourage tayo, kabanalan, kalinisan, kadalisayan. Dapat yung buhay natin dalisay. Dapat ang buhay natin banal, maayos, nasa tama, hindi nasa mali. Hindi po tayo dapat compromiser. Hindi po tayo dapat ganto. Tatandaan po natin, God is holy in all His operation. Lahat ng ginawa ng Panginoon, banal, maayos. All He does is holy. He cannot act but like Himself.
Yun po yung kagandahan eh. Kaya tayo po ay dapat banal. Kasi yung Diyos natin banal. Hindi eh. Minsan ginagamit natin yung posisyon natin. Pastor ako. Missionary ako. Diba? Wala. God is no respecter of person. Who you are. Kahit gaano pa tayo katagal sa ministry, kahit gaano pa tayo kabata sa ministry, ang Diyos natin ay banal. Dapat ang kanyang mga anak dapat banal. Dapat sumusunod sa kanyang salita. Kasi ang banal, iniibig yung kanyang salita. He can no more do unrighteous action than the sun can darken. Diba? Pinapakita sa atin na ganoon. Psalms 145 verse 17. Psalms 145. Psalms 145 verse 17. Tingnan natin ha. Ang sabi ng Psalms 145 verse 17. Hindi po ako nagkakawan, kaya lang. Sabi, ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Makikita po natin why the child of God should be holy, because our God is holy. Ano pa dadahilan natin? Kung ayaw natin ng kabanalan, ay ibig sabihin, hindi totoo yung kaligtasan sa buhay natin. Hello, Brother Leo. Pagaling ka, Brother Leo. Ang totoong anak ng Diyos, iniibig niya yung salita niya at ipapamuhay niya yung natutunan niya sa Bible, napakinggan niya sa preaching, sa Sunday school. Hindi pwede pumasok dito, labas dito. Kailangan sa isip, salita at gawa, sa loob, sa labas ng church, saan man tayo dali ng Panginoon, dapat yung kabanalan nagmamanifest sa atin. Why? Yun yung dapat. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Diba? Tapos, pag linggo lang tayo banal. Pag Monday to Friday, kumbaga, demon time. Diba, kapatid, kaibigan? That is the first reason why the child of God should be holy. Because God is holy. Tandaan po natin ha, ang Diyos natin banal. Therefore, you and me, dapat namumuhay na may kabanalan. Tanong, namumuhay ba tayo na may kabanalan? Tanong, pinamumuhay ba natin yung natutunan natin sa salita ng Diyos? Or religion lang meron tayo? Diba? Religion lang meron tayo. Dapat, hindi. Dapat to makita sa buhay natin. Ano man yung estado mo sa buhay. Tandaan niyo po ha, ano man yung estado natin sa buhay, dapat makita ho sa atin yung kabanalan. Makita po sa atin ang kabanalan. Hindi pwede. Anak ka ng Diyos, wala ka sa kabanalan. Nasa karamihan tayo, sa kalokohan tayo, sa kabalastugan tayo. Diba? Nag-i-enjoy sa kasalanan. True child of God, they will not enjoy living and loving sin. The true child of God, Lord, hindi ko kaya, tulungan mo ako, palakasin mo ako, makoberan mo ako ng yung banal na dugo. Ganun po. Tandaan niyo po, lahat po tayo vulnerable. Wala pong exempted. Wala pong exempted. Pangalawa, na reason why the child of God should be holy, because of what He has done to us. Because of what He has done to us. Ano ba ginawa ng Panginoon sa atin? Ano ba ginawa ng Panginoon, kapatid? Sa iyo at sa akin. Leviticus chapter 11 verse 45. Ano ba ginawa ng Panginoon sa iyo? Sa atin. Sabi, sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y iyong maging Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako ay banal. Kung ang Panginoon ginawa ng kabutihan ng bayang Israel, ang Diyos na banal, ganun din po tayo mga mananampalataya.
Maraming kabutihan ang ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Therefore, as a child of God, we should be holy. We should be holy. Tandaan po natin, because God brought Israel out of Egypt and delivered them from Pharaoh, He had a claim upon their gratitude and obedience. Even so has He upon us. Oh. Ganun din yan eh. Walang pagkakaibang bayang Israel eh. Dapat ganun din tayo. We love because He first loved us. Biro mo, hindi tayo kaibig-ibig. Pero inibig tayo ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Pero alam nyo yung pag-ibig ng Diyos atin? Andun eh. We serve because He has served us. Oh, we trust because He has been true to us. Kapatid, kaibigan, naging totoo ang Panginoon sa iyo. Tapos ikaw hindi totoo sa Panginoon? Oh, we obey because of His word to us. And we walk in His way because of what He has done for us. Kapatid, kaibigan, ano yung reason? Ano yung excuses mo? Ano yung alibi mo why you and I should not be holy? Kasi ganito. Kasi ganito. Kapatid, kaibigan, the second reason why the child of God should be holy because of what He has done to you and to me. Alalahanin natin yun. Balikan natin yun. Huwag kasi tayo tumingin lagi sa problema, sa pain, sa pressure. Huwag tayo tumingin lagi sa mga nangyayari sa buhay natin. Tingnan natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, tingnan natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Matutunan natin. Mabuti ang Diyos sa amin. Edi, maalala mo yun. Maalala natin yun. Mabuti pala ang Diyos sa iyo. Edi, gawin mo yung gusto ng Panginoon. Ang problema, hindi natin naaalala yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Diba? Dapat makita natin. Dapat ipamuhay natin. Tandaan po natin. The second reason why the child of God should be holy because of what He has done for you and for me. Babaliwalain mo ba yung ginawa ng Panginoon? Yung kaligtasan? Diba? Yung kanyang katapatan? Yung kanyang kagandahang loob? Sa bawat araw, namamalas natin, sa bawat lumilipas na gabi, nasisilayan mo sa umagang kaganda? Babaliwalain mo ba yun? Yung ginawa ng Panginoon? Pag hindi tayo marunong tumanaw sa Panginoon, something wrong with you. Something wrong with me. We are ungrateful to God. Thirdly, reason why the child of God should be holy, because God commanded us. God commanded us. Inutos niya to eh. Inutos niya ito. At yung utos niya, gagawin mo. Gagawin natin. Kung ginawa to ng bayang Israel, edi gagawin din po ng mga anak ng Diyos. Diba? Leviticus 19:2. Ano sabi? Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Pag sinabi may nagsabi sa inyo na ganito, kayo lang dapat ang ganyan. Ako hindi, exempted ako dyan kasi pastor ako. Something wrong with that. Always remember, God is no respecter of person. Lahat tayo. Tandaan po natin lahat tayo ay vulnerable doon. At hindi tayo exempted. Dapat nga tayo pong na pastor, missionary, manggagawa,
Tayo po yung unang sumusunod sa utos ng Panginoon na na mamuhay na may kabanalan. Pastor, bata man o matanda, hindi ko sinasabing malinis ako, may kapintasan ako, may karamihan ako, marami akong pagkukulang, pero bilang man of God, bilang pinagkatiwalaan tayo ng tupa ng Diyos, ng iglesia ng Diyos, dapat tayo po nagsiset ng magandang example sa mga tao ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. At tayo po na mga lingkod ng Diyos, mabuhay sa kabanalan. Kasi yung mga anak ng Diyos, tumitingin din sa atin. Diba? Tayo po yung magulang sa pananampalataya eh. Diba? Magulang sa pananampalataya. Tapos tayo po makikita ng bad example, masamang patotoo. Tayo po hindi na nabubuhay sa kabanalan. Ha? Ano yun? Hindi maganda yun. Tandaan po natin, we are to be holy because the Lord tell us to be. He commands and we must. It is not an option to be holy. It is not suggestion. It is a command to you and to me. Hindi ang pastor, missionary, manggagawa, mananampalataya, hindi ka dapat sa isip, sa salita at gawa, dapat yung kabanalan nandun. Hindi tayo dapat sa immorality, sa carnality, sa vices, di ba? Sa alak, di ba? Sa pagsisinungaling, sa backbiting, sa ano pa? Sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Tayo nagkikreate ng division. Dapat hindi yun. Tandaan po natin, malaki ho pananagutan natin mga lingkod ng Diyos kapag ang tupa ng Diyos. Hindi tayo naging mabuting example sa kabanalan. Tandaan po natin, several reasons why why the child of God should be holy. Because He commanded it. God commanded that sa atin. Tandaan po natin, He commands and we must obey, for obedience is the life of holiness. Tandaan niyo po for obedience is the life of holiness. Hindi ho natin pwedeng it is not for us to compromise or question as King Saul did in relation to Agag in 1 Samuel chapter 15 verse 20 to 21. For to obey is better than sacrifice. Gagamitin mo yun, di ba? Sabihin mo, ay okay naman yan, utos ng Panginoon, patayin lahat, walang ititira, bata, babae, matanda, mga hayop, yung spoil, walang ititira, utos ng Panginoon. But King Saul, what he did? Itinira si Agag. Parang gusto niya pakita, Agag, malakas ako, matalino akong hari. O nakita niya yung spoil, wow, pretty. Best sacrifices for the temple of God, for Jehovah. Sabi ko nga nung linggo, good intention done in the wrong way, it is sin. Ang kailangan po, kung ano ang inutos ng Diyos, yun yung mangyayari. Yun yung gagawin natin. O ang Diyos, inuutos sa atin maging banal tayo, magpakabanal tayo. Gawin natin. Huwag natin i-compromise. Huwag natin i-justify. Wala yung problema. Minsan, justify natin Gumagawa tayo ng excuses Tandaan nyo po. For to obey is better than sacrifice. You will enjoy the pleasure of this world or pleasure of sin for a moment of time, but you will suffer the consequences of our disobedience to God's command. Ayaw natin gawin, nakipag-compromise tayo. Diba? Pastor tayo, nakipag-compromise tayo. Missionary tayo, nag-compromise tayo dahil sa pera. Kahit mali, pagtatanggol natin. Sa position, sa power, sa pleasure. Alam niyo po kapatid, kaibigan, ang kabanalan po, hello po Ate Hazel, magandang gabi po sa inyo na Pastor Edgar.
Diba? Ang kabanalan po, inutos ng Panginoon. At kapag inutos niya, gawin natin. Ay, Panginoon, ngayon, paglinggo lang ako banal. Hindi, pag Monday to Friday, taga-sangli ako. O kaya, Sabado at Linggo lang ako, Lord, banal. Hindi makabasag pinggan. Kapatid, kaibigan, whether you are in school, in your work, or in your business, or in whatever field, God put us maging banal tayo sa lahat ng aspeto. Makita po yung kabanalan sa isip, salita, at gawa. And don't compromise it. Live it. Yung sinabi ng Panginoon. Masarap po sumunod kaysa mag-sacrifice. Masarap po magtiwala sa Panginoon kaysa labanan mo yung gusto ng Panginoon. Pang-apat, the fourth reason why the child of God should be holy because of His relationship to us. Bakit tayo magiging banal? Kasi yung relasyon natin sa Kanya. Yung relasyon natin sa Kanya, ano sabi ng Leviticus chapter 20? Leviticus chapter 20, verse 7. Ano sabi sa verse 7 ng Leviticus? Basahin ko po magpakabanal nga kayo'y maging banal, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sabi niya, bakit tayo magpapakabanal? Inuutusan niya magpapakabanal tayo. Bakit? Sino siya sa buhay mo? Panginoon ninyong Diyos. Kung Panginoon mo siya, dapat magpakabanal tayo kasi ang Diyos natin banal eh. Jadi, gawin natin. Huwag tayo kumontra. Tandaan po natin, masarap po sumunod sa Panginoon. Masarap po gawin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Tatandaan po natin, sabi po ni Newberry in the margin of his Bible renders the title Lord Jehovah Mecca Dishem. Wherever we get the title Jehovah, it brings before us God in covenant relationship. Nakikita ho natin yung ganon. There are 10 different aspects in which God revealed Himself as Jehovah. He is Jehovah Jireh. God sabi to provide for us. Jehovah Ropeka, to heal us. Jehovah Nisi, to enable us to conquer. Jehovah Shalom, to calm us. Jehovah Chebabot, to lead us. Jehovah Rohi, to care for us. Jehovah Helion, to lift us up. Jehovah Chekednu, to cover us. Jehovah Shammah, who is with us, and Jehovah Mekadeshem, to sanctify us. Makikita po natin the fourth reason why you and me as a child of God should be holy. It is because of our relationship to Him. Panginoon mo ba siya? Kung Panginoon mo siya, kung meron tayong ikakapikat, sa Panginoon. Ang banalan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagiging mahinahon ng Panginoon, yung marunong magpatawad ng Panginoon, magpalagpas, ganoon. Ayun, yun yung gagawin natin. Hindi pwede kabaliktaran. Tandaan niyo po, the fourth reason why the child of God should be holy, it is because of His relationship to us. Panginoon natin siya. Hello, batchmate Jay Manalo, maging sa aking nanay. Diba? Panginoon natin siya. Dapat, ang Diyos natin banal, ang ating Ama ay banal, then, be ye holy. For I am holy, saith the Lord. Panglima po, why the child of God should be holy? Because of His choice of us. Because of His choice of us. Ano sabi niya sa Leviticus chapter 20, verse 26. Verse 26 sabi niya, at kayo'y magpakabanal sa akin,
sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Makikita po natin yung choice ng Panginoon for you and for me. Pinili ng Panginoon. Why has He chosen us? To save us from hell? That is the question. Yes. But more than that, we are chosen in Christ that we should be holy and without blame before Him in love. Kaya nga, tatandaan po natin, iniligtas tayo ng Panginoon. Oh. Sa dagat-dagatan ka po ng impyerno at itinilaga tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Diba? Makikita ko natin yung kabutihan ng Panginoon. You and I are not deserved. But, makikita po natin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Kaya po, panlima, why the child of God should be holy? Because of His choice of us. Pang-anim, pangalawa po sa panguli. Pang-anim po, why the child of God should be holy? Because of our relationship to Him. Our relationship to Him. Leviticus 21:6. Ano sabi ng 21:6? Sabi po, Leviticus 21:6, sabi dito, sila ay magpakabanal sa kanilang Diyos at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng kanilang Diyos sapagkat sila ang naghahandog ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy na tinapay ng kanilang Diyos kaya't sila ay magpapakabanal. Kapatid, Aaron and his son were to be holy because they were priests. We are royal priests to show forth the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light for that express purpose. Makikita ko natin yung kabutihan ng Panginoon, yung kagandahang loob ng Panginoon sa atin. You and I are not deserved. Diba? How careful in demure, how courteous in manner, and constant in attendance the queen's servants are. And why? Because they are the queen's servant. We are servant of the King of Kings and the Lord of Lords. And that is the reason we are to be holy. We are serving God, the King of Kings. They deserve na dapat yung naglilingkod, sabi, banal. Sa English, holy. Ang tanong, pinamumuhay ba natin yung kabanalan? Panguli, why the child of God should be holy? Number 7, because He promised to do it. Because He promised to do it. Ano sabi ng Leviticus 21:8? Leviticus 21:8, sabi, papagbanalin mo nga siya sapagkat siya'y naghahandog ng tinapay ng inyong Diyos. Siya'y magiging banal sa inyo sapagkat akong Panginoon nagpaging banal sa inyo ay banal. Maliwanag, pangako niya to eh. Gagawin niya to. Diba? We may be sure of this, that when God tell us to be, to do, and to suffer, He will meet our need, even as in the case of Apostle Paul, who prayed thrice that the thorn might be removed, but the Lord answered. Sabi niya, my grace is sufficient for thee. Kapatid, kaibigan, our message tell us about holiness. We gave you several reasons why the child of God should be holy. That is our opportunity. That is our privilege as a child of God. But the question is this, namumuhay ba tayo na may kabanalan? Ayun yung tanong eh. Pinamumuhay ba natin? Yun yung pagproblema natin. O ipinamumuhay natin Monday to Friday.
taga-Sunday. Saturday and Sunday, doon tayo nagpapakabanal. Kapatid, kaibigan, dapat sa isip, salita at gawa, lagi tayong banal. Huwag na tayong mag-alibay. Huwag na tayong gumawa ng excuses. Diba? Matutunan ho natin, Lord, may kasalanan ako. Lord, may pagkukulang ako. Cleanse me. Tandaan niyo po, ang Panginoon natin yung banal. At may dahilan ho tayo maging banal. Dahil siya ay banal. Pamuhay natin. Humanly speaking, hindi naman tayo natin kaya. Pero by the grace of God, by His mercy, tingin natin sa Panginoon. Lord, sa isip, salita, gawa, pakabalan mo ako. Ikaw ang makita, ikaw ang matakila. Yun po yun. Hawak, lahat po tayo na-challenge, na-hamon, na-bless ng kanyang salita, pamuhay po natin. Magandang gabi po. Salamat po sa lahat ng kasama natin nag-aaral, nakinig, ng MWF, ng Happy Life Streaming Ministry. Purihin po ang Panginoon. Kung meron po kayong prayer request, just put on the comment section so that we can pray for you every morning. Tayo po natin manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Pinupuri kita, pinapasalamatan. Kayo po ang madakila, kayo po ang manalangin sa lahat ng aspeto ng pangalaman po tayo. Uli, ang rason ng holiness o kabanalan, hindi ito maging word, maging head knowledge, bagkus maging life application po namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Sa isip, salita at gawa. Tulungan niyo po kami, hindi mo namin kaya. We ask the divine intervention of the Holy Spirit. Lord God, i-bless niyo po ang inyong mga anak. Bless niyo po yung mga listener. Bless niyo po yung mga kaibigan. Ibalik niyo po yung pabor sa mga katuwang namin sa gawain, sa mga kapatid na nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Ganun din po mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, kayo po magpagaling, kayo po patuloy na muna. Ganun din po sa mga magulang na mga biyahe, tatrabaho, pabayaran niyo po sila ng banal na dugo niyo. Ganun din po ang mga estudyante nag-aaral ngayon, gamitin mo silang pagpapala sa inyong gawain, pagbungahin niyo po ang bawat isa. Nadalangin din po namin sa mga kapartner namin sa ministry, mga FB friends na kasama po namin nag-aaral, you know their needs, sa lahat ng respeto, we humbly begging down to grant their prayer request, their needs, in whatever aspect of Panginoon. So yun po ang papuri, pasalamat, ikaw po ang naitas, ikaw po ang namin nalawa natin sa oras na ito. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong lahat. God bless po.